Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kababerks na muling nagbabalik sa pag-aalaga ng patiners. Ayon po. So bali, syempre, unang-unang nasa isip ko kung paano ko ipapaliwanag yung ating nangyari doon sa huling batch natin na in-upload. No, yung batch 8 natin. So bali, nag-iisip ako kung ano bang magiging rason ko sa inyo kung bakit parang na-stop. So, unang-una, humihingi po ako ng pasensya doon sa mga at sumusubaybay doon sa ating mga videos na kung bakit naputol. May mga rason kung bakit. Unang-una na dyan, syempre kailangan kong unahin muna yung work ko. Syempre ito, sideline business lang natin, hindi tayo makapag full time talaga. Siguro kung makapag full time ako, need ko mamili kung mag-i-stay ako for good sa pag-aalaga ng baboy or kailangan ko munang bitawan and then mag-focus ako sa work. Ayun na nga po yung unang rason. Sumunod doon is yung ating panahon ng mga time na yon ay sobrang lakas na agad ng ulan. So bali ang May, di ba, alam natin na lahat na sadyang medyo mainit pa yan. Eh yun, nangyari, umuulan na, umiinit pa, sobrang lakas ng mga ulan, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, minsan may isang linggo na umuulan, tapos biglang aaraw, sobrang naapektuhan din yung ating mga baboy. Sobrang hirapan silang mag-adjust sa panahon. May mga ganun talaga, may genes talaga ng baboy na medyo nahihirapang mag-adjust, humihina kumain, lalo na pag mga ganun ng panahon. So bali, yung mga nakuha kong batch siguro, medyo ganun na nangyari. So sa takot ko na biglang magkasakit ng baboy at biglang, alam nyo na, yung worst case scenario, madeds or tamaan ng sakit, ang ginawa ko na lang, binenta ko kagad siya. Tapos at the same time, yung pangatlong reason kung bakit ako nag-stop, dahil yung pagbebenta ng baboy dito gamit yung dress weight na bentahan ay bumagsak. So anong nangyari, from 200 halos ng last week ng April, biglang nung pumasok ang first week hanggang second week ng May, sumabay yung pagbagsak ng presyo ng dress weight. So anong nangyari, binenta ko kagad ng bultuhan, lahat-lahat. So bali 5 plus yung ilan ba? 3 ko pang natira, yung 8 lahat na na patiners ko noon ay binenta ko lang ng bulto. Meaning yung binili siya ng tantsahan lang. Kasi noong time na yun, hindi rin kami makapagpasalang ng dress weight dahil medyo mababa pa yung timbang ng ating mga patiners. So, yun na nga, isa sa mga rason, medyo nahirapan sa panahon. Kaya yung adjust ng weight, medyo nahirapan sila. At nahirapan din ang magpakain dahil sobrang lakas ng ulan. Pinipilit ko na wag muna silang pakainin dahil baka mag-iba yung timpla ng baboy. So, yun, sa base ko, sa experience ko, ganun na nangyayari. Every time na biglang lumalakas yung panahon noon, pumapangit yung panahon, humihina sila kumain. Medyo inala tayo doon sa huling batch ng patiners dahil hindi sila marunong mag-adjust sa pangit na panahon. Yung 8 na yon, halos nahirapan silang kumain kada pumapangit yung panahon. Lalakas, hihina, yon. Kaya nag-decide na lang ako na ibenta kagad yung mga patiners. Kasi ramdam ko sa tagal ko na siguro, ramdam ko yung mga patiners na medyo mahina, bumulas. Kaya ang ginawa ko agad, binenta ko kagad. So anong nangyari, ayun, binili siya ng tantsahan lang. So binawi ko lang yung puhunan. So yun po ang mga rason kung bakit hindi kaagad ako nakabalik sa pag-upload ng video. So ngayon, moving forward tayo, mga kababerks, humihingi po ako ng inyong suporta. Ngayong batch 9 natin ng mga patiners, kumuha tayo ng 8 peraso na 10 pala, sorry. 10 peraso na magkakapatid. Bali, ito yung pang batch 9 natin na mga patiners. And then nagdagdag din ako ng 2 gagawin nating guilds para sa in the future na gusto kong mag-inahin. Meron akong naka-pack up. So ayun na nga. So talagang sadyang nasa puso ko talaga yung pag-aalaga ng baboy. Sadyang lang, yung panahon at yung mga ibang bagay-bagay na mas importante sa akin ng minsan nangingibabaw, dahil yun talaga yung pinagkukuhanan natin ng ating pagkakakitaan.
So tara, tignan natin mga kababerks yung ating susunod na batch ng patiners, yung batch 10 natin. Dito ko lang din kinuha yon sa malapit sa amin. 3 minutes magbula dito sa bahay, andun na ako, naglakad lang ako, and then sinamahan na lang ako papunta dito para ihatid yung mga gamit yung motor-motor nila. Yung Tora-Tora ba na tinatawag. Semi lang naman kasi hindi niya masyadong ginagamit yun sa paghahatid talaga ng mga baboy, ng mga big. Pang service talaga nila yun. So yun na nga po. Balik tayo dun sa mismong batch 9 natin ng mga patiners. Tara po, tingnan natin yung mga batch 9 natin ng mga patiners. Hello mga kababerks, date and time check po tayo. January 4, mga around 1 o'clock, 1:30 na po ng hapon. Ngayon, bago ang lahat, pinabati ko po kayo ng Happy New Year. Ayan. So, ito na po uli yung another set natin ng mga patiners. 10 sila sa bali. Kinuha ko sila nung magkaibang araw. Kinuha ko itong mga biik na to nung January 2. And then 10 sila magkakapatid eh. Kinuha ko yung sumunod na araw, January 3. So, kahapon yon. Ito yung another set. Ito yung mga yan, tatlo. Ito sila. Ayan. Tatlo po sila dito. And then ito pa. Yung dalawa. So bali, dito ko muna sila nilagay. Kasi ito yung lumang kulungan nung aking mother-in-law. Bali dito ko muna nilagay kasi wala pa akong magamit na kulungan eh. Kumbaga yung kulungan ko nandito. Ayan. Ito po yun. Sira pa po. So, bali, ayusin ko pa yan. Ito po, medyo sira. Talagang, kumbaga, ang tagal na bakante. Yung kulungan ko na yan. May mga kanya-kanya na ring drinker yan na nakaset up. So, bukod dun sa 10 patiners na alaga natin, ito po yung dalawa na extra ko pa na pwede kong pagpilian ng pwede kong gawing inahin or kills para pagdating ng araw ma-experience ko naman yung after 8 months ma-experience ko naman yung pagkakaroon ng inahin. So bali, pero focus muna tayo dito sa mga patiners ko. So ito ay overall ang kanilang days ay 40 days simula ng pagkapanganak. So bali 2 days pa lang sila nung simula nung kinuha ko nung January 2. Magkaibang araw nga lang. Magkakapatid. So ayun, susubok tayo uli. Baka sakali this time medyo maganda-ganda na yung ating mga bentahan dito sa lugar natin sa Mindoro. Kasi last time medyo inaalat tayo. Yung mga bandang May, yung last batch ko ng mga patiners dun sa huling video ko, inabot tayo ng matinding bagyo. May pa lang, April pa lang kamo, medyo inuulan-ulan na kami dito sa Mindoro. Ayun, pagdating ng May, sadyang talagang sobrang lakas ng bagyo dito. Hindi siya bagyo, yung habagat lang na 1 week halos umuulan, hindi ko mapakain yung baboy kasi sobrang hirap. Sobrang hirap magpakain ng baboy, lalo na pag sobrang lakas ng ulan. Sobrang humihina sila kumain. Siguro bukod doon sa yung nakuha kong lahi nung aking patiner nung last time na batch 8 ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Ayun, medyo siguro sadyang ang lahi nila medyo mabagal lang talaga lumaki. Kasama na doon yung panahon. Hindi naman ako nag-ano lang ako, papakatotoo lang ako na parang yung mga huling video ko napansin ko na medyo mabagal nga yung pag-increase ng weight nung mga last batch natin ng patiners. So this time baka ito makabawi tayo. Yung ginawa ko doon, dinispose ko agad para lang mabawi yung puhunan, and then tinabi ko muna. Kasama na doon yung iba ginamit sa panghanda, kaya ayun, dinire-diretso ko ng ibinenta. Ito na ngayon, bawi tayo siguro moving forward.
dun sa susunod, dito sa susunod natin na ano, na batch ng partner, batch 9. Ito po ay tinanong ko ang history nito. So bali ang nanay nito ay sabihin nating large white, and then ang tatay nila ay may halong baka Pitrin or Durok. Dito kasi ano Pitrin Durok 'yon siguro. Dito kasi madalas ano na halos chop suey na yung ginagamit na ano sa mga backyard. Chop suey na yung nagagamit na inahin, and then chop suey na yung nagagamit na barako. Pero mukha namang okay pa. Maganda pa rin naman yung quality ng mga ano, ng mga biik. Importante ma-watch out natin sila maigi. Ito ay siguradong 40 days talaga simula ng pagkapanganak. So bantayan natin sila. Samahan niyo akong bantayan natin sila hanggang sa paglaki, hanggang sa ma-dispose natin yung sila lahat. Ayun, dito napagawa ko ng video kasi regarding dun sa ginawang feeding sa kanila nung may-ari. So dito sa part na to medyo challenging kasi nag-start na kagad yung may-ari na wet feeding. Yung parang mamasa-masa, siguro wet na talaga ang tawag doon sa pre-starter. So bali syempre hindi ako sanay magpakain ng wet feeding, lalo na pag pre-starter. Never kong ginagawa yon. So pero kanya-kanya namang estilo So kung nagagamay naman ng biik yung pagkain ng ng pre-starter na basa, so okay lang. So pag transfer sa akin, ang una ko agad na challenge ay nahirapan silang kumain ng pre-starter na dry, yung crumble. So huwag kayong mag-alala, meron tayong meron tayong solusyon. So bali kasi gawa nung mga na-experience ko ng partner before, mga nauna pa, meron pa ako na-experience na halos hindi kumain talaga, ilang araw din. Ginawa ko pang naghanap ako ng mga daon ng saging para amoy nila, kasi kaamoy mabango yun kasi ganyan. Meron pa yung kumuha ko ng mga talbos para lang kumain sila, mga dahon-dahon. So may iba pang technique akong ginawa bukod doon. Dito sa batch na to, ang ginawa ko na lang, pinaamoy ko lang sila. Kumbaga dakot lang yung pakain ko, dakot lang yung binigay ko sa kanila pakain. Parang ganito, papakita ko sa inyo. Dito sa isang batch, dito medyo medyo kahit paano hindi sila nahirapan na nakapag-adjust kagad sila sa dry. Itong dalawa na to. Itong dalawang set na to. Ayan, nakapag-adjust kagad sila sa dry. Yung unang batch na yun, yung first 5, medyo nahirapan sila. So kukuha lang tayo ng feeds. Sensya na sa camera, medyo low lang tayo na gadget So ganito lang yung binibigay kong pakain. Hindi natin kagad masusunod yung pakain ng mga food company kasi may hirapan sila kagad, lalo na galing sila sa wet feeding. So ganyan lang. Tapos araw bubugbog ko lang na ganyan. Ayan, makita nyo, kakain na sila. Ayan. Noong una ayaw talaga nila, sobrang nag-adjust ng medyo isa't kalahating araw. Ayan, kumakain na sila. Ganun lang po ang gagawin pag yung medyo nahihirapan kumain. Yung iba kasi pinapwersa na agad. Yun ang medyo parang mali. Kailangan kung talagang ayaw kumain nung biik, obserbahan nyo muna within 2 to 3 days kung talagang mahina. Yan, saka kayo magbigay ng mga vitamins, mga para maobserbahan nyo sa unang 3 araw yung mga ginagawa nila. So kung malakas naman, magalaw, tapos umiinom naman ng tubig. Yan ang importante, huwag mawawala yung tubig kahit kasi iba natatakot kapag nawawala ng gana yung biik. Kala na lang kung paano na. Medyo feeling ko nag-a-adjust pa yung iba
sa yung winning period nung biik galing dun sa inahin. Kasi syempre wala na yung parang amoy ng inahin, hindi na nila naamoy, so nag-a-adjust sila. Minsan pag yung nandyan lang yung nanay nila, kahit pa paano naamoy-amoy nila, ayan, sila komportable kumbaga. So pag nawala na yung inahin nila, at lalo pa yung halos bagong walay lang, halos yung 1 week na walay sa nanay, sa inahin, medyo mahihirapan talaga. So yun, ubos na nila. So dito naman sa kabilang batch, tignan natin kung anong mangyayari. Ikot lang po So ito po, tignan nyo po. Tignan natin kung kakainin na nila. Ayan, buong ito, medyo may mga iba. Yung puti, medyo nag-a-adjust pa. Ayan, medyo kahit pa paano sumusubo-subo na. Kahapon talaga medyo ayaw pa nila. Buti mabilis lang to nag-adjust, isang araw lang. Ito medyo set kalahating araw. Medyo mabagal yung nila, pag-adapt nila dun sa pagkain nila ng dry. So tingnan natin yung isa pa para na makita nyo kung paano yung style ng ginagawa ko pag medyo hirap pa kumain. Lalo na ngayon, medyo bago sa akin kasi first time ko nakaka-handle ng biik na pinakain ng pre-starter na wet. Tingnan natin yung isang batch, isang set pa dito kung kakain sila ng dry, kung okay na sa kanila. So, okay, wait lang po. So ayan, kumakain na rin sila. Ganyan-ganyan lang. Parang baga patak lang. Kasi pag pinwersa niya yan ng sobrang daming pakain, kagad de-deadline nila kasi nauumay sila sa amoy. So pag sobrang dami, kasi nag-a-adjust pa sila mas gusto nila yung wet. So ngayon, para lang gutumin nyo pati yung biik, gutumin nyo. The best practice yun. Para malaman nyo kung talagang mahina yung baboy. So within 24 to 42 hours, sigurado kakain yan, maghanap ng pagkain yan. Imposibleng hindi. So sa pag nakakaamoy-amoy na sila ng paunti-unti, goods yun pag nakikita nyo ng kumakain na tumiinom. O katulad nyo, unang araw medyo nahirapan kahapon yun. So ito na sila, kumakain na. So umiinom na rin, malakas na rin sila uminom ng tubig kasi may drinker talaga doon sa mga pinikuhanan ko. Ang pakain ko pala ngayon, ang gamit kong feeds ay Uno feeds tayo ngayon. Nagpalit tayo galing doon sa yung luma akong feeds. Ang ginawa ko, kaya ko stay ng Uno kasi doon pa lang sa pinuhanan ko ng bihig yung nag-aalaga, Uno na talaga yung gamit nila. So hindi na ako nagpalit para hindi na mahirapang mag-adjust yung baboy. Bihig, lalo pat galing sila sa wet feeding, so parang baka mas lalo silang manibago kung ibang gagamitin natin na pre-starter. Maganda na rin yung dry pero kaamoy nung kanilang kinakain. So ito ay may turok na po, tapos na rin mapurgahan. Isa sa mga dapat importante yung tanongin yung turok, yung purga, kung injectable ba ng ivermectin. Sabi naman injectable naman. Tiwala naman ako mismo dun sa kinukuhanan ko ng biik kasi subok na yun. Ngayon lang ako nakakuha sa kanya ng batch ng bake kasi medyo nung nakaraan medyo marami na nakakuha sa kanya. So hindi tayo makasingit. So ngayon lang nataon na available, and then kinuha ko. Update din pala sa presyo ng ating mga biik. Bali ngayon ay 2.5 isa. Kinuha ko ay 2.6. Bali 2.5, nagpadagdag sila. Kinuha ko 2.650 isa. So bali 10. Ayun, yung 26,500 lahat. So lipat tayo dun sa 5. Ayan, sige, tapos bibigyan ko sila ng pagkain pa ulit. Mukhang gutom pa. Okay, wait lang po. Ayan, siguro itong mga to, mukhang pangalawang hagis ko na yon. Mukhang kailangan nila ng medyo mas marami ng konti. Bukas, or siguro bukas na siguro. Hindi ko na muna sila pupwersahin para mas lalo silang magutom. Ayan.
Ito totong batch na dito, itong lima na to medyo ito yung malalaking kapatid nila. Yung lima na nandun sa kabila, medyo napag-iwanan yun. Pero okay lang, normal naman talaga yan sa mga magkakapatid na biig. Mayroon talagang naiiwan. Depende pati doon sa lahi ng inahin at barako. So mukhang okay naman yung inahin at barako, yung pit trail at saka large white, maganda naman yung combination. So tingnan natin yung mga susunod na mga linggo at buwan kung ano i-improve nila. Yung normal pala na routine pag dumating, so bali wag pakainin, and then sa unang araw, tapos tubig, at wag paliguan sa unang araw. Yung pala, yung isa pa, yung iba pag nagpapaligo, ang ginagawa, sobrang dami. Katulad ng dati ko, sobrang dami kong hindi pinapaliguan yung biig. Kailangan mo na maka 10 kilos or something. Ngayon, pag syempre kailangan yan itanong mo sa mismong may-ari kung kahit paano, kung kaya niya napapaliguan naman. Yun daw, medyo napapaliguan naman na. And then, kahit yung mga maliliit doon, although mga wala pa sa 10 kilos, siguro mga nasa 8 kilos or 7 kilos lang yung mga nasa kabila. Siguro mga 10 to 15 ang range nito. Hindi ko na sinukat, pero alam ko, tansyado ko to. Mga 10 to 15. Yung 15 yung pinakamalaki, the rest yung mga halos magkakasing laman. Medyo 10 kilos lang yan. Ang kagandahan, mahaba tong lima na to. Ito yung kagandahan, tsaka bilog ang puwet. So, tignan natin kung magiging maganda yung kalalabasan. So, yun na muna mga kababerks. And then, update ko po kayo ulit sa susunod natin mga video. Okay po, paalam mga kababerks.